Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asyrafil salin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para talakayin ang isa sa mga kabanata ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito po ang Surah Al-Zukhruf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Ang Zukhruf, mga kapatid, yun ang tinatawag na palamuti. Alam naman natin ang Suratul Zukhruf ay ibinaba sa Makkah. Kaya po ang estilo ng sura na ito ay patungkol kadalasan sa kabilang buhay. At nag-uusap din dito patungkol sa buhay sa mundo at mga naunang mga saling lahi. Kaya po ang Quran nagsabi muna Hamim. Ibig sabihin na ito ay mga kataga na mula sa wikang Arabo na ginagamit ng Quran. Kaya madali nyo itong maunawaan, madali nyo itong maintindihan. Kaya ang pambungad ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Hamim. Kaya tapos kadugtong dito, wal kitabul mubin. Ibig sabihin, nanunumpa ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa malinaw na kasulatan. Kaya sa panunumpa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay pagkuha po ito ng atensyon na kailangan makinig po tayo sa kadugtong. Kasi kadugtong dito, ganon ang panunumpa. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kahit anong gagamitin niya sa panunumpa ay walang problema kasi lahat yan ang kanyang mga likha. Hindi katulad natin, dapat manumpa lang tayo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya ang aklat o ang kasulatan ay napakalinaw. Lahat ng nakasulat yan napakalinaw. Wala siyang kalituhan, wala siyang salpukan o ano pa dyan mga nakabanggit dyan sa banal na Quran. Kaya ang kadugtong dito para patunay sa kanyang panunumpa. Ang sagot sa panunumpa, Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Sinabi dito, tunay na ginawa namin ang Quran sa wikang Arabo, baka sakali kayo'y makakaunawa. Kaya, sa time na sinabi dyan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, nagkaroon ng silbi ang kanyang panunumpa. Kasi ang panunumpa na wala siyang kadugtong, ibig sabihin, maling panunumpa yun. Pero dito sa banal na Quran, nanumpa si Allah Subhanahu wa Ta'ala at sinagot niya rin ang kanyang panunumpa. Kaya ginawa niya ang Quran sa wikang Arabo. Kasi sa wikang Arabo, yun po ang wika na kung saan napakatindi sa pagpapaliwanag, matindi sa pagpapaabot. At lahat ng ang taong kaya niya express sa kahit anong kataga, basta gamitin niya lamang ang wikang Arabo. Kaya ginamit to kasi nga sa time ni Prophet Salam, siya po ay isang Arabo. At ang kanyang mga kausap ay mga Arabo, mga Quraysh. Kaya dahil sa habag ng Allah, nagpadala siya ng Quran sa wikang Arabo para baka sakali kayo'y makakaunawa. Kaya dito sa word na baka sakali, mga kapatid, wala tayong pilitan sa religion. Ang Allah, hangad niya sa atin ang gabay, pero hindi tayo pipilitin. Kasi nga, dyan po napupunla ang tunay na pananampalataya
na wala sa pilitan. Hindi siya pinipilit ang puso. Kaya ang word dito, la'allakum ta'qilun, baka sakali, para maunawaan natin na may kusang loob, mga kapatid, lalo na mga Quraysh. Ang Quraysh dito sila kausap dito eh. Tingnan nyo ang mga Quraysh sa loob ng 23 years. Ang iba sa kanila hindi ng Muslim kasi nga ang Islam hindi dumating na sa pilitan. Bagkus dumating ang Islam na meron siyang ang pag-unawa, hindi ka pipilitin kasi nga la ikraha fid din kad tabayyana ar-rusydu minal ghay. Walang sapilitan sa reliyon. Ang katotohanan ay ang gabay ay nagiging malinaw at ang ligaw ay naging malinaw. Kaya malinaw mo lahat, mga kapatid. Kaya ganoon ang pag-unawa, lalo na sa katotohanan, ay dapat kusang loob mo yan. Dapat galing yan sa puso. Ganon ang kahalagahan na dapat meron tayong pananampalataya para ikaw na kumusa. Ikaw na gumalaw. Kasi kung pipilitin ka pa, magsala ka, maniwala ka, walang saysay ang paniniwala kasi napilitan ka eh. Pero kung kusang loob, Allahu Akbar. Kaya sabi dito, sa Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, wa innahu fi ummil kitabi ladayna la'aliyun hakim. Sabi dito, at tunay na ito ay nasa loob ng ina ng kasulatan na nasa aming piling ito ay talagang katastaasan na karunungan. Kaya dyan sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, alam naman natin lahat nakasulat doon sa Lauhil Mahfud, doon sa kalangitan, may Lauhil Mahfud doon, iniingatang tabletas. Doon nakasulat lahat-lahat, nasa piling yun ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya lahat ng mga nakasulat doon, mga kapatid, mabuti na nga ibinaba sa atin ang Quran. Kasi nga, katastaasa Ali at Hakim, mayroong karunungan talaga tinuturo. Kaya gano'n na gano'n ang aklat ng Diyos. Ang aklat ng Diyos, dapat siya mismo ang umamin. Siya mismo ang nag-angkin. Hindi pinasulat lang, hindi according to, hindi gano'n ang kasulatan ng Diyos. Dapat ibinaba yan sa original na lengguwahe na mismo ang Allah mismo nagsasalita. At siya, sabi niya dito, nasa aming piling, nasa Kanya. At word na aming, mga kapatid, huwag niyo isipin plural yan na si Allah na marami pala sila amin eh. Hindi ganon, kasi nga paniniwala yan ng mga Kristiyano. Sa atin, basihan mo ang wikang Arabo. Ang amin dyan, tinatawag natin niya plural of majesty. Ibig sabihin, inaangat niya ang kanyang posisyon na siya ay majesty. Makapangyarihan. Ganun ang sa aming piling, ang Quran na sa aming piling kay Allah lamang. Kasi karapat dapat naman talaga purihin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Karapat dapat kasi siyang lumikha ng lahat ng bagay. Siya rin ang naggabay. Allahu Akbar. Kaya kung gagamit siya ng ganitong mga pananalita, walang problema. Kaysa sasabihin mo ito ay plural. Subhanallah, paano masabi plural? Ang kinikilala mo nga isang Diyos lang, tapos sasabihin mo plural. Kaya sa atin, alhamdulillah, napasalamat talaga tayo. Kasi nga, na-preserve ang Quran sa original na language niya mismo. At ang language, mga kapatid, hindi lamang grammar ang pinag-aaralan dyan. Dapat mag-aralan mo rin ang mga estilo, mga idioms, mga talinghaga. Dapat ganun ang pag-aaral sa wika. Hindi puro grammar lang alam mo. Kasi alam naman natin grammar, plural, marami. Pero sa mga estilo, iba yun lang estilo eh. Kasi mataas pa yan sa grammar. Kaya hindi nga pinag-aaralan niya sa elementary. Dapat pag-aralan mo sa high school o sa mga college. Kasi nga mataas na level po yan. Para lang yan sa mga mahilig sa mga makatang pananalita. Kaya ganoon ang ginamit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi ang Quran,
makata talaga eh. Gumagamit ng mataas na level mataas na antas sa pagsasalita. Kaya gumagamit siya dito ng mga laday na afanadrib, puro kung sa Arabic pa mga jamo, mukhatab. Mga mukhatab na jamo, ibig sabihin mga plural na mga pagsasalita. Kaya alhamdulillah, Muslim tayo. Alam natin ang sagot kung bakit gumagamit ang Allah subhanahu wa ta'ala ng mga pangdamihan na mga kataga. Sabi ng Allah, kadugtong dito, afanadribu ankumudh dhikra safhan am kuntum qauman musrifin. Sabi ng Allah, dapat ba namin tatalikuran ang paalaala sa inyo dahil lamang kayo ay naging mga taong mapagmalabis? Tingnan nyo, sa patanong ng Allah subhanahu wa ta'ala, tingnan nyo, Allah mismo nagtatanong dito. Tinatanong niyang mga mapagmalabis. Kung gumagawa pala kayo ng kasalanan, ibig sabihin pala, hindi na kami magbigay payo sa inyo. Hindi na ba kami magbigay babala? Hindi na ba kami magpapahayag sa inyo? Kasi kung kayo yung mga taong mga masasama, mga mapagmalabis, musrifin. Subhanallah, ang ganitong patanong ng Allah, nangyayari talaga to sa mga masasama sa panahon natin. Ayaw nila payuhan kasi alam nila sa kanilang mga sarili na ginagawa nila masama. Subhanallah, anong klase pangatwiran yan? Alam mo palang masama, tapos ayaw mo payuhan kasi meron naman tayong privacy. Gagamitin mo pang privacy mo. Gagamitin mo pang kalungkuhan mo. Kabuktutan mo. Tapos manindigan ka pa sa mali. Sabi mo, kanya-kanya tayo. Linisan mo muna ang bakuran mo bago linisan bakuran ng kapitbahay mo. Subhanallah. Pagpapalusot po yan mga kapatid, yun nakakatakot. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala tatanong talaga dito eh. Siyempre alam natin ang sagot. Ang sagot, hindi pwede yan. Hindi pwede. Dapat ba namin tatalikuran ang paalaala sa inyo? Dahil lamang kayo ay naging mga taong mapagmalabis? Subhanallah. Kaya dito sa na ito mga kapatid, yun, ang paalaala ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi iyan mapipigilan. Kaya nga, mahal tayo ng Allah, nagpapadala siya ng mga propeta, ginagabayan talaga tayo, para hindi po tayo maligaw ng landas. Allahu Akbar. Tapos sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa kam arsalna min nabihin fil awwalin. At ilan na ang aming ipinadala buhat sa mga propeta hinggil sa mga nauna. Marami na. Nagtatanong ulit ang Allah. Ilan na? Marami na pinadalang Allah sa mga nauna sa atin, mga propeta, para mangaral, para magbigay babala, para bibigyan sila ng linaw, ngunit wala pa rin. Kaya katungtong dito, wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. Subhanallah, sabi dito, at walang dumarating sa kanila mula sa propeta maliban na dati nilang kinukutya ito. Subhanallah, ito palang ginagawa ng mga nauna. Katulad ng ginagawa rin ng Quraysh. Kinukutya nila si Propeta Salam. Ganon din ang ginawa ng mga nauna. Kinukutya nila. Kasi nga, ayaw nila tanggapin ang katotohanan. Ayaw nila malamangan ng iba. Kasi nga, sobrang sila, pagmamataas sa kanilang mga sarili. Tapos, lumabas lang, sumulpot si Prophet Salam. Tapos, naiba ang kanyang mga sinasabi. Naiba ang kanyang mga pangangaral. Kaya, nabigla talagang mga Quraysh. Kaya gumawa sila ng mga isang salita laban kay Prophet Salam. Sinabi nila na siya ay isang salamangkiro kasi nga inihiwalay niya ang tao sa kanyang ina, sa kanyang ama, sa kanyang asawa o sa kanyang mga anak. Ganon ang kanilang pangutya mga kapatid, kasi grabe talaga.
ang mga nauna rin ganun ginawa rin sa mga propeta, patulad ni propeta Nuh, propeta Lut. Lahat ng mga propeta kinukutya ng mga nauna. Kaya ang problema, ang pangungutya nila, merong kabayaran. Merong nakalaan na parusa. Katulad din sinabi dito, kadugtong dito, فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ. Sinabi ng Allah, kaya't winasak namin ang mas matitindi kaysa sa kapangyarihan at lumipas rin ang halimbawa ng mga nauna. Kaya't winasak ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga nangungutya sa kanilang mga propeta. Kaya wala talaga, kahit anong lakas mo, kahit makapangyarihan ka pa, wala ka pa ring magagawa kapag dumating ang parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan nyo, nagpatayo sila ng bahay, inukit nila ang mga bundok, pero kapag dumating ang parusa ng Allah, wala ka pa ring matataguan. Wala. Kasi nga, papasok doon, sigaw lang nga yun eh. Kung ano yun, nakakatakot, hangin nga, dumaan sa atin, natatakot nga tayo sa sobrang lakas. Kaya doon pa kaya sa panahon nila, na pinurusahan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kanilang pagmamalaki, pagmamataas, at pagmamalabis. Kaya lahat na ito mga kapatid, paulit-ulit ng mga kwento, para magiging babala sa atin, para pagbigay ng atensyon, mabigyan tayo ng atensyon na tayo'y imulat natin ang ating mga mata sa katotohanan. Kasi sila, kapag tinanong mo sila, sinong Diyos nyo, kinikilala rin si Allah. Subhanallah, katulad dito sa kadugtong dito, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. At kung tatanungin mo sila kung sino ang lumikha ng langit at lupa, ay talagang sasabihin nila, nilikha ito ng makapangyarihan na maalam. Yung subhanallah, kinikilala rin pala nila. Kaya sa pagkilala sa Diyos, hindi yan sapat kasi ginawa na yan ng mga Quraysh, na ginawa ng mga nauna na ito. Hindi sapat ang pagkilala, dapat lagyan talaga ng pagsamba. Kailangan sumuko ka, hindi puro kinikilala mo Diyos tapos si Jesus Christ pa rin sa puso mo. O kaya kinikilala mo ang Diyos tapos meron kang hawak na rebulto. May baby Jesus pa. Subhanallah. Kaya walang silbi mga kapatid. Kinikilala mo Diyos tapos hindi mo sinasamba. Ganon ka rin sa mga nauna. Kinikilala mo Diyos tapos sumasamba ka pala sa rebulto. Sinasamba mo pala si Jesus. Kaya lahat ng mga puso ng mga mapagtakwil ay magkasing tulad lang mga kapatid. Kasi tignan nyo sa kadugtong dito, alladhi ja'ala lakumul arda mahda wa ja'ala lakum fiha subulan la'allakum tahtadun. Ang iyaong gumawa para sa inyo ng kalupaan bilang panlatag at gumawa para sa inyo ng mga landas baka sakali kayo'y magagabay, subhanallah. Ganon ang pagkilala nila sa Diyos. Kilala talaga nila na mayroong makapangyarihang Diyos, mga kapatid. Tapos kadugtong dito, وَالَّذِينَ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ. Ang sinabi dito, ang yaong nagpababa mula sa langit ng tubig, mayroong sukat, at saka aming binuhay sa pamamagitan nito ang patay na lupa. Sa ganon kayo'y palalabasin. Kaya dito sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang langit mga kapatid, nagpababa ng tubig, nagpababa ang langit, subhanallah, na merong sukat. Tingnan nyo, may sukat, hindi pwede pabayaan niya lang kasi kung pabayaan lang ng Allah, ay talagang
patay talaga tayo, malilipol tayo lahat. Kasi bagyo, baha, o ano pa dyan. Kaya nagkaroon lamang ng sukat. Allahu Akbar, ganun na ganun ang pagmamahal ng Allah sa atin. Hindi pa rin tayo pinababayaan. Ang iba kasi hindi nag-iisip eh. Nagkaroon na ng ulan, parang immune na sila. Hindi sila nagpapasalamat. Kung pasobrahan niya ng Allah, Allah mustaan, anong mangyari? Magkaroon ng flash flood. Kaya binigyan ng Allah ng sukat. Kaya kahit sa mga bagyo, kahit sa mga baha, mga kapatid, may sukat pa rin yun. Pinaparamdam lang sa atin ang tinatawag na pagsubok. Kasi kung pabayaan niya lang, tingnan nyo sa panahon ni Nuh, alayhi salam, malapit na nga sila sa bundok, pero naapawan pa rin sila ng tubig. Umabot pa doon ng baha. Subhanallah. Kaya mayroon talagang sukat ang sinabi dito. At saka aming binuhay sa mamagitan nito ang patay na lupa. Allahu Akbar. Kaya, tingnan nyo ang patay na lupa, buhusan ng tubig ng Allah, nagkakaroon ulit ng buhay. Meron nga sa ibang talata, kapag nadagdagan siya ng tubig, ay gumagalaw at tumutubo. Subhanallah, lupa, tumutubo at gumagalaw. Kaya patunay yun ang patay, kaya talaga buhayin ng Allah. Tayo, kapag namatay po tayo, ay kayang bubuhayin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa gayon, kayo palalabasin. Ganun na ganun din mga kapatid. Buhusan natin katawan, tutubo, magkalaman, babalikin tayo ng Allah. At ang ating kaluluwa at ang ating katawan ay magsanib. At hindi na yan sila maghihiwalay. Hindi katulad dito sa mundo. Sa mundo, ang ating katawan nangangailangan ng kaluluwa. Pero sa libingan, ang kaluluwa na naman ang nangangailangan ng katawan. Ngunit pagdating ng araw paghukom, dalawa yan sila ay magsanib na yan sila. Hindi na yan sila maghihiwalay. Kaya kung ikaw mananampalataya ay magkakaroon ka talaga ng biyaya. Pero kung ikaw ay masamang tao, ay talagang parurusahan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos ito pa, pagkilala sa Diyos, sabi dito, walladhi khalaqal azwaja kullaha waja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkubun. Sinabi ng Allah, ang yaong lumikha ng lahat ng magkaparis at gumawa para sa inyo mula sa barko at sa mga hayop na inyong sinasakyan. Allahu Akbar. Kaya mga regalo to ng Allah, magkaparis. Ang babae at lalaki. Lahat ng mga bagay sa mundo, may negative at positive. Ang barko din. Siya rin ang gumawa para sa atin yan. Mga hayop na kaya nating sakyan. Kung imagine mo, hayop, sasakyan mo, tapos umaayaw sa yung hayop, siguro sisipain ka. Malaki pa naman ang elephante. Malaki pa naman kaya ang baka o kabayo. Kung hindi ka papasakin, subhanallah. Kaya kinagkaloob yan ng Allah at nilagyan na talaga yan sila ng unawa na sila, mga hayop na dapat silang sasakyan, pati ng barko, mga kapatid. Kaya sabi ng Allah, litastawu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'matallahi idha stawaitum alay wa taqulu subhanalladhi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahu Akbar. Sabi dito ng Allah, upang makakapatong kayo sa kanilang mga likuran at pagkatapos ay maaalaala ang biyaya ng inyong Panginoon kapag nakapatong kayo roon at sila ay magsasabi, kalawalhatian sa yaong nagtalaga para sa amin nito at hindi naman namin ito makakayanan. At tunay na kami ay talagang babalik patungo sa aming Panginoon. Allahu Akbar. Lahat to mga kapatid, ang dua natin sa paglalakbay. Itong dua natin paglalakbay, Quranic text pala to. Nabanggit pala to sa Quran. Ang purpose doon, para maalala natin ang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag tayo'y nakasakay sa mga hayop.
Ang hayop kapag sasakyan niya, subhanallah, mapapatawa ka talaga eh. Kapag gumagalaw ka rin, kung nangangabayo ka, feel mo talaga nakasakay ka sa hayop. Hindi katulad sa panahon natin sasakyan, parang naging ordinaryo na lang sa atin. Pero kung sasakay ka sa mga hayop, subhanallah, mapifeel mo talaga na ikaw ay mas mataas kaysa mga hayop. Nang hayop nilikha para magsilbi lamang sa iyo. Ang purpose doon, mga kapatid, para maalala mo ang biyaya ng Allah. Kaya mga Muslim talaga tayo. Kailangan ang Muslim mayroong pananampalataya na kailangan lahat ng mga biyaya ng Allah binabalik natin sa may kapal para hindi po tayo magmalaki pagdating ng oras. Kasi ang iba kasi hindi nila binabalik sa Diyos, binabalik nila sa kanilang mga sarili. Kaya tuloy nagmalaki sila. Akala nila kanyang-kanya na talaga to. Hindi nila alam, pinahiram lang pala ng Allah sa kanya at balang araw ay kukunin din ng Allah. Kung kukunin sa iyo ng Allah, ano na lang mangyari sa iyo? Di ba? Kaya ang iba madidepress, ang iba nagpatiwakal. Kaya alhamdulillah mga Muslim tayo. Kaya sabi dito, wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tunay na kami ay patungo sa aming Panginoon ay babalik. Doon talaga tayo, babalik tayo lamunqalibun. Kaya talagang babalik tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun ang pag-iisip talaga natin. Kapag nakatikim tayo ng kasaganahan din sa mundo, isipin mo ito ay para kay Allah. Para handa ka na sa pagbabalik kay Allah. Kahit anong mangyari sa iyo, magkaroon ka man ng sakit, magkaroon ka man trahedya, aksidente, o namatay mahal mo sa buhay, hindi ka apektado. Hindi ka lubos maapektado sa iyong mga paghihinagpis, mga kapatid. Iba, grabe talaga kapag naghihinagpis talaga sila. Parang tatalon sa building tayo hindi. Kasi may kinikilala tayong Diyos na tayo lahat mamamatay. Kailangan din natin babalik. Kailangan din natin magpahinga din sa mundo para babalik tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pagsakay sa mga hayop na ito, mga kapatid, yun ang purpose doon ng Allah. Para maalala natin ang biyaya ng Allah. Kaya sa paglalakbay natin, alhamdulillah, naging magaan sa ating paglalakbay. May mga eroplano na, may mga barko na, may mga sasakyan na mabibilis. Kaya ganun din ang ating sasabihin. Sasabihin din natin, mga kapatid, Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ganun din para ma-appreciate natin ang mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung isipin mo maglalakbay ka, papunta lang ng Riyadh, sample Riyadh, galing kang Dammam, pupunta kang Riyadh. Lalakarin mo lang, subhanallah, siguro ilang buwan mo lalakarin, papunta lang ng Riyadh. Pero ngayon, kung sasakay ka lang sa sasakyan, mabilis pa, mga 5 oras na lang. Tingnan nyo, ilang oras ang matitipid mo. Ilang pagkain matitipid mo, ilang pera matitipid mo dahil napakabilis na yung paglalakbay. Hindi pa karapat dapat si Allah na purihin mo bilang isang taong mapagpasalamat sa kanyang biyaya. Subhanallah, magpasalamat talaga tayo at luwalhatiin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, ganun ang mga alipin ng Allah. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kadugtong dito, وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ. Sabi dito, at ginawa nila para kay Allah mula sa kanyang mga alipin na kabahagi. Katotohanan, ang tao ay talagang malinaw na palatakwil. Subhanallah, ang ibang tao na naman di talaga nag-iisip, mga kapatid. Gumawa sila ng kapwa nila alipin na parang kabahagi na ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ginawa nilang Diyos-Diyosan din. Kaya tuloy, talagang malinaw yan na kafur. Ibig sabihin, malinaw na kafir, malinaw na palatakwil talaga yan. Huwag natin gayahin ng mga ganitong mga tao na sila walang iniisip Hindi sila nag-iisip talaga sa mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Akala nila okay lang. Kukuha ka lang kahit sino dyan tapos gagawin mong Diyos-Diyosan. Katulad sa isang runner doon ng drugs, ginawa nilang santo at bandang huli sasambahin na rin nila, subhanallah.
Hindi ganun ang pagsamba kasi gagawin mo kabahagi ng Diyos yan. Gagawin mong santo yan. Tapos balang araw gagawin mo ng rebulto. Tapos sasambahin mo ng rebulto. Paglilingkuran mo na at maging dibuto ka pa. Audubillah. Proud na proud ka pa. Dibuto ka sa santo. Subhanallah, napakalaking insulto yan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang hatol sa iyo kapatid, palatakwil, malinaw na palatakwil. Innal insana lakafurun mubin. Kaya sana magpakupkup tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala na sana hindi tayo magaya sa mga ganitong mga tao na ito. Marami na ngang biyaya ang Allah. Pinaparamdam na nga sa iyo ng Allah. Tapos doon ka pa sa kapwa mo alipin, isang hamak ng alipin, tapos sasambahin mo, auzubillah. Sana meron kayo napulutang aral mga kapatid. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.